Andiyan ba si Brother Mark? Meron din po. Wala. Kumusta kayo? Welcome ulit sa ating YA, Joint Discipleship, every first week of the month. And siguro yung iba, mahina yung signal. Pero siguro before mag-pray si Brother Mark, let me just call on yung mga ating mga attendees. Coming from Torlac, nandito si Brother Mark Desiderio. Kaway ka naman dyan, Mark. Para makita ka nila. Run out. Ayan. Si Brother Mark. Good evening, Mark. And then si Human, si Brother Mark din. Si Mark din. Okay naman kayo dyan. Para makita kayo ng ating kumusta dyan sa Pinas? Sino ba sa taga-Tarlac? Karen. Good evening po. Good evening din, Karen. And then si Mark. Wala pa pala. Sige. Sana naman from Olonga po, si Donna. Good evening, Donna. Good evening. And then si Mark Umpig. Brother Mark. Ikaw magka-pray mamaya opening ha. Then sa Olonga po, sino pa? Of course, si Brother GM. Si Brother GM ang ating tagapagsalita ngayon. Yan siya. Okay, bala nga. Brother Jaren. Kaway-kaway naman dyan. Yan. Sister Ariane. Yan. Sister Ivy. Kaway-kaway para makilala nila kayo. Yan. Si Ivy and then Sister Marion. Nawala. And then si Sister Rosel, of course, Bataan. Kaway-kaway naman. Si Marion. Sister Marion. Bataan. Ayan. Okay. Olonga po. Tapos na. Pampanga. Meron tayong guest ngayon, si Cardiel. Bataan ba? Nasama si Cardiel dito. Nice to see you, Cardiel. Pakita ka naman. Nasa beach si Cardiel. Pakita ka. Next si... Cardiel. Yan. Tapos si Joy. Taga Pampanga. Good evening po. Good evening po. Alright, so siguro before we thank you sa welcome again sa ating YA once a month na event. Soon we will launch this YA soon. Just watch it out, and before we begin siguro I'll be asking si Brother Mark to open in prayer, and then I will introduce our speaker for tonight. Pray po tayo. Sana po naririnig ako kahit malakas yung ulan dito sa amin. So, pray po tayo. Panginoon, Ama, sinasamba ka namin at pinupuri sa iyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, pinupuri ka namin sa lahat ng iyong ginawa. At salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Ama, salamat, Panginoon, sa bawat ginagawa mo sa aming buhay, sa bawat pag-iingat sa kabila ng bagyo, Panginoon, Lord God. Iniingatan mo kami, Ama. Ama, Panginoon, ingatan mo kami sa mga darating pang panahon
ng tag-ulan. And I pray, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, matutunan namin maging mabuting steward ng mga salapi na pinagkakaloob mo sa amin, Lord God. Lord, baguhin mo ang aming mga puso pagdating sa aming pagtingin sa pananalapi, Lord God, at may apply namin siya sa tunay naming buhay, Lord God. I pray din, Panginoon, sa magsasalita, sa mga ngaral ngayong gabi, ay gabayan mo siya, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa buhay niya, Panginoon. Panginoon, ingatan mo, Panginoon, at ang aming internet connection para magkaroon kami ng maayos na pag-uusap, Panginoon, Lord God, at pag-aaral sa iyong salita, Panginoon. Yun ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother Mark. Okay, so ang topic natin for tonight is about biblical financial stewardship or management. Kung napansin ninyo, this is really relevant, no, sa ating mga working. No? We are all working here. Young adult, no, is phase in life na kung saan we start working. At sabi nila, kapag youth, marami daw oras, maraming time, maraming talent, walang treasure. Tama yan, di ba? Pag youth. Pagka gumraduate na, trabaho na, nag-iiba na. Wala na siyang time, meron siyang talent, maraming treasure. So, ibig sabihin, ito na yung time na kung saan kumikita na yung isang Kristiyano. Diba? At itong young adult stage ay critical for us because dito tayo nasusubok na yung ating obedience pagdating sa Panginoon. Most specifically, pagdating sa pananalapi. And the good thing about the Bible, there are clear instructions, no, na makikita natin sa Bible kung paano nararapat na pamahalaan ang pananalapi o yung yaman na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, bunga ng ating pagtatrabaho. At bilang young adult, tayo din yung sinasabing backbone ng church pagdating sa finances because yung mga youth, wala pa yan. Yung mga kids, wala pa rin yan. Yung mga retired na, wala nang income yan. So, yung mga young adult and adults, sila talaga ang pumapasan pagdating sa iglesia. And upon saying that, kapag hindi natuto o hindi na intindihan ng mga young adults yung commandment ng Lord pagdating sa isang Kristiyano, pagdating sa finances, affected, no, pati yung church. On the other hand, kapag ang mga young adults sa church ay naintindihan nila yung pasanin na yon, doon nagkakaroon ng meaningful, purpose yung pagtatrabaho ng mga young adults. So I think it's about time for us as a church, no, to talk about this matter, especially na nagginugroom ni Lord ang ating young adult ministry. And there's no other time to talk about that but now, since it's about time, no, na maintindihan ng mga young adult natin yung part o bahagi na ito. And so we invited our guest speaker. Galing pa sa sa iba't ibang bansa. Yeah. And of course, there's no other person na naisip ko na imbitahin, no, to talk and share about this kundi si Brother JM. So Brother JM, as you all know, some of you know him, is in finance industry for 13, 14 years. He's been walking the talk. I've watched him from bottom and despite na small pa lang income niya, he was able to manage it in a way na I see it biblically. So even up to now, is still doing it. So hindi ko siya in-invite dahil mayaman na siya. Siguro, di ko alam. Okay, pero in-invite ko siya because of his knowledge and experience and also background, and also I believe he's doing it
in his own personal way to manage his finances biblically. And to talk about that more, siguro let's give a big hand for the life of Brother JM. Hello, good evening. Good Malinaw evening. po ba? Good evening Yes, pa, yes. everyone. Ayun, sana maging stable yung ko no, internet connection ngayon. May alaga po sa tabi ko lang. Pinapanood ko ng favorite niyang baby pin. Wag lang siyang sumpungin. Maririnig niyo yung iyak niya. Well, yun. Thank you, Pastor Jason, no, for giving me the opportunity to share the goodness of God and about stewardship as our topic tonight. Magandang gabi po sa lahat. Well, from Bataan, Olongapo, Tarlac. Ayan, good evening po sa inyo lahat. And about stewardship po ang ating magiging topic tonight. Kasi 'di ba pag narinig mo stewardship, parang pera, money agad, 'di ba? Yung nasa isip. Young adult, tayo, sabi nga ni Pastor Jason kanina, nasa stage tayo ng young adult. And ako as a financial consultant for almost 14 years na rin po. Kumbaga, God has taught me about financial management and literacy and technically and skills. But most importantly, kung para saan, kung ano ang purpose, kung bakit niya ako hinayaan na matuto about finance. Yun. Kasi alam niyo po, start na po ako Sabihin niyo lang po kung wala na, baka nagsasalita na ako mag-isa. Magsalita lang po kayo. Okay. Ako po, bago po yung childhood ko, laking hirap kasi ako. Laking probinsya. Yun. Kumbaga, ang focus ko lang noon, since hindi pa nakakilala kay Lord, sarili lang. Sariling pangarap lang, ganyan. Lahat, self-love, self-centered lang lahat. Yun lang ang focus. Dahil hindi pa kilala si Lord eh. Then, the time when I encounter God, and still, kumbaga, wala pa rin akong alam. Wala pa akong alam or any idea about stewardship. Kasi nga, naalala ko po, I don't have the capacity to give, to help, dahil, or to give to the family. Wala rin capacity na manlibre or magbigay ng tithes. Wala pa po ako, naalala ko, kung babalikan ko po yun, wala pa po ako sa ganong stage. And experience it. So how I started the life of giving, 'di ba? Lahat naman po tayo naka-experience po nun. Pero bago po siguro natin na-experience yung magbigay, siguro po na-experience ako personally, na-experience ko pong manghingi at mabigyan, ganyan. Naranasan ko rin po muna yung manghingi ng tulong at matulungan, yung mga ganong bagay po, bago po natutong magbigay. But most importantly, pag stewardship kasi sa akin po, pumapasok agad sa isip ko, it's about giving, especially po sa tithing yan. Alam nyo, dahil estudyante pa lang po ako noon, alam nyo ni Pastor Jason, nag-start kami as youth. Doon kami unti-unting natutong magbigay, tinuro sa amin kung paano magbigay sa church. So naalala ko po noon, estudyante pa lang ako. Siyempre, baon lang ang meron, maliit lang. Parang 20 pesos lang ang kaya ko. Yung lumang 20 pesos bill pa po yun. Yung kaya kong ilagay sa sobre. Yun. Minsan barya pa nga. Kasi naalala ko nung hindi pa ako nakilala. 'Di ba? Sa malaking simbahan nung ako'y pa lang, hindi pa Christian. Bigay ng barya kasi nahiya ako dahil barya lang yung binigay. Yun lang yung kaya mong ibigay kay Lord. Kaya kung babalikan ko po yung buhay ko man, ko noon, naging madamot pala ako sa Diyos. Hindi ko binibigay yung yung nararapat para sa Kanya.
Okay? Kaya siguro madamot sa akin yung blessings din. Yun. And I want to share some 3 pointers lang naman po ang gusto kong ibigay sa inyo. First po is number 1, be a cheerful giver, not a receiver. Okay. Meron naman po tayong PowerPoint po, no? I think. Meron ba? Di ko po nakikita po kasi. Si Ma'am Rachel. Meron po ba? Nakikita niyo po yung PowerPoint natin. Ayan. Pakisabi po kung okay na, visible na po sa inyo. Meron na po. Nawala yata ang ating host. Meron po. Meron. Ayan. Sorry, naka-black screen kasi sa akin. iPad pa ang gamit ko. Ayun na po. Number 1, be a cheerful giver, not a receiver. Sabi nga po sa Pangalawang Korinto 8, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Ito po, kay ganyan po. Mga kapatid, na malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit sa lahat, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakausap sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Nakakatuwa po, no? Intindihin yung Bible verse na ito na hindi lang basta tulong, kundi masaya po sila habang tumutulong at nagbibigay. Kumbaga po, ito po yung pagbibigay na hindi ka napipilitan lang or hindi ka gumaya lang dahil nakita mo nagbigay sila at nagbigay ka na rin. Ayan. Sabi nga, why, ayan. Yeah. Ayan, sandali lang po . Ayun. Alam po na may mga baby yan. Kasi ako po yung taga-bantay. Pero nakangiti lang po siya sa tabi. Ayan. So, why is tithing an act of faith? Firstly, we pay our tithes because we believe God owns everything in all creation. And lastly, we pay our tithes because it shows faith in God. Tithing is an act of faith. Kasi alam niyo po, yung bigay is, kaya sinabi siyang an act of faith. Dahil natural sa tao ang pagiging madamot. Diba? Tingnan niyo po yung maliliit na bata. Diba? Hindi niyo napansin. Hindi niyo naman yung tinuruan magdamot. Pero mapapansin niyo ayaw nilang magbigay. Diba? Nakikita niyo na. It's an innate, diba? Innate yun sa mga tao yung ganung ugali. Kaya masasabi po natin na tayo nakakilala sa Diyos, doon na tayo natututo pong magbigay. And doon po nasusubok ang ating pananampalataya. Then why does God want us to tithe? Okay? The Bible says the purpose of tithing is to always to put God first in your lives. Tithing is a reminder that God is the supplier of everything we have. It also God's personal invitation to an outpouring of His blessing in your life. Yan nga, tithing is an act of worship. It is an act of gratitude. Diba? Kasi alam niyo po, nabanggit nga doon kanina sa 2 Corinthians verse 8. The more you are blessed, the more you are na meron ka, diba? Siyempre, the more you give. Basically po kasi sa Bible nakalagay 10% of our income. But come to think of it po, no, 100% of our income is nanggaling sa Diyos.
'Di ba? Our income is from God, 100%. Kung titingnan po natin. And we only give a portion of it. And that is 10%. 'Di ba? Pero lahat yun galing sa Diyos. Naalala ko po noon, yung pinaka-first Bible po na binili ko nung nasa Manila pa po ako is yun po yung pinakaunang sahod ko. Nung ako po ay nagtatrabaho pa sa isang malaking department store. When I starting my career. Talagang ang first salary ko is binili ko ng Bible. Hanggang sa pinaranas ng Diyos na buhay sa akin sa Manila is sobrang hirap. Kung nandito siguro yung best friend ko, hindi ko alam kung nandito po siya, hindi ko makita si Mary Grace, siya po naging saksi. Sigara po, kung paano ko po nilaban yung every Sunday sa church nung nasa Manila po kami na kahit umuulan, alam niyo po yung baha, dito na hanggang bewang. Lulusungin ko po yon makapag-church lang. Tapos pagdating po sa church, diretso na ako CR noon. Maghugas, may pamalit na po akong dala para lang makapag-church. And I'll make sure na kahit pumalit ang sahod ko, I'll give my tithes. So, ganun po ako nun ka-faithful kay Lord pagdating sa tithing. Kahit na alam ko sa sarili ko na kapos, na kulang, still, alala ko po, kailangan makapagbigay ako sa Kanya. Yun po ang thinking ko sa Kanya ako magbibigay, hindi sa church, kundi kay Lord lang. At alam niyo po, nagka-pneumonia ako nun. Naalala ko, pneumonia ako nun hanggang sa sobrang payat ko na noon, parang butot balat na ako. Kaya binalik ako ni Lord sa Bataan. And that was the time when I started my corporate sales. That was 2008. Alam niyo po yun. So kung babalikan ko po yung mga ganong naranasan ko sa Manila, kumbaga, yun nga, need to be faithful by giving tithes kahit alam mong kapos ka. Diba? Naalala ko pa noon, dahil sobrang kapos, ang kinakain na lang namin is Skyflakes. And alam niyo yung hindi pa 3-in-1 po yung repack na nasa kape, yung tigdo-dos pa nun, yun na lang kinakain namin. Kasi as in, cash talaga. Then, syempre, nakakapangutang. Ayan, naalala ko po, naglalakad ako sa overpass, sa Muñoz, papuntang SM North. Ngayon, naalala ko po yan every time na ngayon po nagda-drive na ako pa Manila. O kaya hatid sundo ako at dumadaan palagi sa EDSA. At paging doon sa overpass ng Muñoz, I always remember how God faithful is ng mga time na pinaranas niya sa akin yung hirap na yun. So yun, now every time na naalala ko yun, you need to be faithful din kay Lord kahit gaano kahirap, even up to now. Ang mahalaga po kasi meron kang babalikan. Meron kang maaalala na pwede mong i-share sa ibang tao. Kaya ko po nakikwento sa inyo yun kasi that's how God works nung time na ako po ay sinusubok ang aking pananampalataya sa Kanya at yung time na sinusubok ang aking pagbibigay sa Kanya. Kaya kung ano man po yung kalagayan nyo ngayon sa buhay, financially up or down, savor the moment. Okay? But most importantly, fight on it because you know God is within your side. Hindi niya nahayaan na maranasan mo lang ng basta lang. There is a reason or there is a purpose behind. Niwala po ba kayo doon? Kung naniniwala po kayo, pakitype nga pong amen. Baka kasi natutulog na kayo Type amen po. Sa ating box. Diba? Praise God, no? And always, He has a better future sa bawat isa sa atin. He has a better future for you, kagaya ng ginawa niya rin po sa buhay ko. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you." Alam na alam niyo po ito. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and future. Diba? Yun po yun sabi nga po doon sa 2 Corinthians,
2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Di ba? Kasi God will always and always replenish whatever you give to Him. So you can be more generous in all occasions, which will result in thanksgiving to God. Yun po ang tandaan natin. Masaya tayo nagbibigay at ito po ay isang symbol ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Diba? Sabi nga, we give to God because He first gave us. The grace of God should inspire us, diba, to give more. Yun yung dapat nating tandaan. Kaya tayo nagbibigay dahil tayo po ay lubos na nagpapasalamat po sa ating Diyos. Sabi nga po doon sa nabasa kong libro, I realize that dealing with discontentment is a negative attitudes that we have to keep on praying and turn every circumstances into positive attitudes of stewardship. Still, God must be glorified in all aspects of life. Kasi along the way, ituturo naman po sa atin yan ng Diyos, di ba? Yung kung paano po ang kahalagahan ng stewardship po sa ating buhay. Sabi nga doon, keep on praying and turn every circumstances into positive attitude of stewardship. Di ba? Minsan, gusto nating i-differentiate po no, yung between money and spiritual walk with God. Explain ko lang po yun yung difference. Kasi po, I've been in the insurance and financial industry for 14 years na. And I process madami-dami na ring death claim. Alam niyo yan, pag may namamatay na mga kliyente. So I have seen clients with huge amount of savings in the bank. I have seen clients po na mga sa isang sakit lang, kung gaano man, milyon-milyon man ang pera sa bank is nauubos lang sa isang iglap. Yung, especially po nung pandemic, some businesses or business owners po are closing their accounts sa bank dahil kailangang isara na ang negosyo. Mga ganong real scenario po na nasaksihan namin. Kasi alam niyo, sa time na oras na pinaranas ng Diyos sa iyo ang sakit, problemado ka sa negosyo, sa career mo, di ba? Come to think of, maisasalba ka ba ng money, ng pera? Yung hindi ka makatulog sa gabi dahil sa anxiety mo, sa dami ng iniisip, ng problema sa pamilya, sa trabaho, kaibigan, sa ano pa. Kaya bang i-solve ng pera? Pero pansinin niyo po yung mga Christian, tulad po natin, yung buo yung pananampalataya sa Diyos. 'Di ba? Minsan, ano pa yan, tumatawa pa mag-isa yan. Kahit wala ng pera, kahit wala nang madukot sa bulsa. 'Di ba? Kinakausap pa niyan si Lord habang may problema. Pero, 'di ba, magaan yung loob niyan. Dahil buo yung tiwala niya sa Diyos. Alam niya na kikilos at magbibigay ng totoong solusyon sa problema niya, si Lord. Hindi ko to bumabilang. Time na na-empty yung wallet ko, ATM ko, I leave it all to God. Then magugulat na lang ako. So, yung blessings niya, nandun Kasi buo yung tiwala mo sa Kanya Na, Lord, hindi. Ipoprovide niyo to Doon mo mas lalo may kilala ang Diyos. At doon magle-level up yung faith mo sa Kanya. Diba? Every time na gano'n, hindi ka umaasa sa sarili mong galing, talino, pero yung tiwala mo, kumikilos ka, kung anong binigay sa'yo na source of income ni Lord ngayon, kung anong career meron ka, you give your best to it, inaaral mo mabuti, and then, hayaan mo lang ang Diyos na kumilos, ma-amaze ka na lang sa pagkilos ng Diyos. And mas lalo kang matutong magbigay. Diba? Pero dapat, yun nga, ang pagbibigay must be a cheerful giver. Giver po tayo, wag po tayong receiver. Diba? Yun po yung unang gusto ko pong i-share sa inyo. Pangalawa po is, we are created to do good works. Sabi po sa Matthew 6, verse 19 to 20,
treasures in heaven. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Is it the right thing to do? Diba? Tama, tama, diba? Ang sinabi sa Bibliang sa Bible verse na to, lahat po ng ginagawa natin na pagsisipag, na iniipon natin, kung gaano man po kalaki ang savings natin or investment natin, is parang kakalawangin lang. Mawawala na lang. Iba ang tinuturo po sa atin ng Biblia, di ba? Do not store up yourselves treasures on earth. Hindi po dito dapat sa mundo. Kundi para sa langit. Someday, we will face God and we will face Him because of His grace. Diba? We are saved. Sabi nga, we are saved by faith. Not anyone can boast because ang trabaho niya sa mundong ito is tayo ay sa isang kisap mata lang pwede nang mawala. Ang kailangan po natin ay maging parte po tayo ng trabaho niya dito sa mundo. Diba? Sabi nga, for we are His workmanship, created in Christ Jesus to do, ano po yan sabi? Good works. Diba? We can do good works by giving. If our heart has been changed by Jesus, yun po yung mauna po muna. Hindi lang po tayo basta matuto lang magbigay. Diba? Kailangan matutunan muna natin kung paano unang binago ng Diyos ang puso natin. Para malaman natin kung bakit ba tayo kailangang magbigay. Diba? So, as Christian, tayo po yung worker dito. Matagal na rin po ng church. So, ang pagbibigay po kasi, this is being used, diba, to advance the kingdom of God. That is one of the importance of giving. Kung isipin po natin, it is used to advance the kingdom of God. Yung pagbibigay po natin ng tithes, our love gift sa church or sa ibang member, diba? The church need more givers, of course. And God will use those people for His work here on earth. Diba? Kasi practically, there is a financial or operating expense na tinatawag as business, even sa church and missions. Pag sinabing mission, those are the Christian na talagang they are called to diba, to spread the word of God, to na kailangan maging kung hangga't maaari ipadala pa sila sa malayong lugar. Pero kung tayo po as young adults, tayo po ay nasa Bataan, sa Olonga po, diba, Tarlac, dito tayo ngayon, diba? So we must be part of the work of God here on earth, diba? Question, gusto nyo ba na nagiging kasangkapan kayo sa gawain ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay? Of course, diba? Gusto natin maging kasangkapan sa gawain ng Diyos, diba? Para hindi po nababaliwala po yung ginagawang pagpapatrabaho. So, sabi nga dun po sa Acts 20 verse 35, I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. Agree ba kayo doon? It is more blessed to give than to receive. Diba? Heart nga dyan. Pa-heart nga ako dyan kung agree kayo ang ating mga emoticons dito. Or type amen. Yes. Mas blessed po talaga yung nagbibigay. Diba? Kesa po sa tumatanggap. It's very simple, diba? Nakikita ng Diyos na ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala sa iba
at hindi siya nag-i-stop sa'yo lang. 'Di ba? Alam mo yun, daluyan. So meaning, sa'yo ibibigay ng Diyos ang pagpapala dahil nagiging kagamit-gamit po ang buhay mo. So, it is more blessed to give than to receive. Naalala ko noon po ulit nung kami ay youth pa, and until now, young adults, panay pa po kami nun, nagpa-fundraising para lang po makalikom ng certain funds that will support po sa gawain ng church. Yan yung yung mabenta kami ng cookies, ano pa bang mga ano namin nun, kung ano-anong fundraising po ang naisip namin, makalikom lang ng funds para sa ibang gawain or para sa ibang event po sa church. So at sa dami po noon, little did I know, it is the heart pala and the mind are being trained. Natitrain pala ang puso at isip natin that we're doing this because first, God loves us. Then we love God. Then we are willing to be part of His good works. Yan. Wala pa kaming idea noon. Na-realize ko lang siya that it is part of the journey. Nung pa kami, ganyan. So, ang alam lang namin is makatulong. Pero meron palang purpose yan. It's because to be part of His good works. And alam niyo po kayo po, sa isang club ko, sa Lions Club, as president, for in-extend ko nilang aking termino, madami na rin kami mga projects about, it's more on giving din. Recently, yung bagyong, anong bagyo po ba yung, hindi po ngayon yung Enteng yung last na bagyo. Kalimutan ko po yung pangalan ng bagyo. Carmina po ba yun? Kaya yun, basta yun. Karina. Ano sa singing? Ayun. And those pag last. So, and right now, may piniprepare na naman kaming relief dahil dito sa recent na bagyo na si Enteng for those evacuees po na nasalanta po. Kasi dito sa Olonga po, madami na rin nasa evacuation site. So, yun. And I've been more than 8 years na rin dito sa Lions Club. And if it is an opportunity, or kayo man, mabigyan ng opportunity na makatulong sa kapwa nyo, sa mga nangailangan, then go for it. Diba? Lalo na nung naalala ko nung panahong pandemic, halos lahat po yata ng barangay dito sa Olonga po is naikot natin. So, that merong mga mabuting events sponsored from different countries. That's why nakakalabas kami from barangay to barangay to send help. So, yun. Minsan binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon to be part, no? Na makatulong po sa ibang tao, lalo po sa nangangailangan. Sabi nga sa Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. It's not because you have the capacity to help. It is because the Lord wants you to be part of His good works, and gusto niya nagiging pagpapala ka sa iba, 'di ba? Kung ako po kung pagtutugma-tugmain ko lang, connected pala lahat yung mga nangyari sa buhay ko. Kaya I always tell myself hindi hahayaan ng Diyos na maranasan ko tong mga bagay na to nang walang dahilan. 'Di ba? Naniniwala po ba kayo doon? Do you believe in that? Hindi hahayaan ng Diyos na maranasan ang mga bagay sa buhay nyo nang walang dahilan. Type amen nga po kung naniniwala. If you believe. Meron na ba kayong mga na-experience na na-realize nyo na lang na kaya pala pinaparanas ng Diyos sa akin or sa inyo yung mga sakit at matitinding pagsubok na yun because merong purpose? I'm sure. So, you are blessed right now because you are designed by God to do good works. Diba? Naniniwala po kayo doon. Send ko po ito sa chat box natin na maganda po itong
thoughts of the day nyo sa Messenger. You are designed by God to do good works, di ba? Ngayon po, kung naranasan natin na baka sabihin niyo sa akin, kapos ko ngayon eh, financially, tawag doon, gipit, di ba? Baka sabihin ng iba is, yung basic needs muna, yung prioritize ko. Well, that is the point, di ba? Sa kabila nung paghihirap mo ngayon, is nilalaban mo ngayon ang Diyos. Or the question is, sa kabila ba ng challenges or struggle mo ngayon financially, nilalaban mo pa din ba ang Diyos? Yung relasyon mo sa Kanya, kamusta sa kabila ng financially challenged mo ngayon? Kasi, di ba, take note nyo to, take it seriously, guys. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng malaking bagay or blessings kung ngayon pa lang, sa maliit na bagay, hindi ka na faithful sa Kanya. Tama po ba? Kasi hindi mo nilalaban eh. Tama po ba? Excuse me po ah. Ayan. Sorry po. Nabubuking na po yung sana po ako. You are just like God to good works. And what's the point pag sa ngayon karanas ka ng financial challenges? It is because kailangan mo yung ilaban. 'Di ba? Kailangan makipag-cooperate ka sa hirap. At ang Diyos lamang yun dapat na makita sa buhay mo during those hardships, during those financial challenges. Sabi nga, you cannot give what you don't have. You cannot give happiness if you don't experience it. Hello? Nawala po ba ako? Yan, okay na. Hello? Narinig po ako? Okay na. Yes, okay na, okay na. Ayun. Sorry. Saan na ako? Ayan. So let us remember, no? We are created to do good works. Meron po ba akong hindi ko po alam kung saan na po ako nag-stop eh. Better to give than Ayan. to receive. Oh, okay. Acts 20:35. Wait. Sorry, nawala din niyo po yung here's po, sorry ah. Acts 20 verse 35, yeah, it is more blessed to give than to receive. So, yun po, yung na-share ko sa inyo, that is based from my experience, of course, and that's how God works po, no? Sa buhay ko na pinapakita niya na ganun ka-importante po ang life of giving. So that is the second po. And last, pointers that I want to share is to walk by faith and actions. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. It means living one's life and making decisions based on a deep trust and confidence in God, even when the circumstances are unclear or challenging. It encourages believers to rely on their spiritual convictions and trust in God's guidance. So, yun po, no? Ang ganda ng passage po na yun. Trust in God's guidance.
very familiar na po natin yung walk by faith and not by sight. Di ba? Share ko lang po dito sa company namin. Since I started, ang pinakamahirap na part ko since I'm a financial consultant is the consistency and how to maintain my rank kasi I always qualified po sa lahat, sa travel, sa annual awards, kung ano man po mga achievers guild na meron kami. Pero as far as I remember, in terms of achievements po sa career ko na to, the one that di ko makalimutan is yung Asia Award, which was held in Bangkok during 2019. Kumaga lahat kami ng mga financial advisor sa iba't ibang Asian country. Yan. Nakaupo ako ng katabi ko yung taga Singapore, financial advisor ng Singapore, Japan, Hong Kong, ganyan. So, I think that is one of the most achievements na sa tingin ko ang kilos ng Diyos is talagang kakaiba. Kasi, syempre, it's Asian na eh. It's not just in the Philippines kasi. And sabi nga ni Pastor Jason, talaga pong travel, every year po, talaga nagta-travel ako. And I think more than 25 countries na po yung napuntahan ko. And actually last week, kaka-apply ko lang po ng visa, Schengen visa. Kasi po, I have my travel next month po sa Netherlands, Belgium, and Berlin. So, kung titingnan ko po, yung mga ganong pagkakataon, it's very rare po sa buhay ng isang tao mabigyan ng pagkakataon, lalo na as Christian kasi ma-amaze ka sa grasya niya because we know that we're not worthy of anything or any blessings na meron sa buhay natin. Hindi po tayo karapat-dapat. Pero God has an abundant grace na ma-amaze ka na lang dahil pinaparanas niya sa buhay natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin maranasan. It's because sa maliit na bagay pa lang po, natuto na tayong maging faithful. So paano pa kung bibigyan pa tayo ng mas malaking blessing? Kung paano natin i-handle yun. Diba? So, minsan, yun nga, yung last week, naalala ko lang, bago kami mag-apply ng visa, kasama ko po si baby Lucio. Gabi na yon dun sa Makati head office. So, while seeing yung lugar na yon, nag-reminisce ako 14 years ago na yung lugar na yon, habang karga-karga ko ngayon, nung last week si Lucio nga, how I started po sa company, then naalala ko how faithful God is in my life. Kasi ang daming changes, ang laki ng changes na ginawa niya. God told me to invest hindi lang sa kung anong binigay niya na trabaho sa akin, kundi mag-invest din sa sarili ko. Nag-aral po ako, nag-attend po ako ng mga seminars and trainings, and most importantly po, alam niya po, sinishare ko sa iba, is the application of all the learnings from the church. Simula po nung youth ako and nung YA, I apply it. The application talaga yung pinaka-importante. Kasi wala pong mangyayari, di ba? Kasi hanggang pakikinig ka lang. Ngayon, nakakinig ka. Ayan, ang dami ka natutunan, na-appreciate mo, natutuwa ka, or naboboring ka. Di ba? It is the action that speaks louder than voice. Sabi nga nila. Di ba? Correct ba? Can I get a heart and amen po ba kung naniwala ko that action speaks louder than voice? Tama po ba? And recently po, I just want to share with you guys, yun nga, the Lord has blessed me to pass the 2 board exam. And currently, I'm now a real estate broker and a real estate appraiser. So it's a blessing from God. And naniniwala ko palagi na hindi niya hayaan na pumasa ako nang wala ulit dahilan.
Okay po? Nawala po ba ako? Hello? Yeah, you're back. You're back, bro. Ayan. Sorry. Okay na. Ayan. Saang part po ba ako naputol? Si Roria. Hindi ko na... Yes, ito. So, yun nga, another blessings from God that I want to share is recently, I passed the 2 board exam. So, ngayon po ay isa na akong real estate broker and real estate appraiser. So, nung kinakausap ko nga si Lord, Lord, di mo naman siguro ako ipapasa nang walang dahilan. Kasi kung itutugma-tugma ko po ulit yung mga nangyari sa buhay ko, the way you teach me how to give, everything sa lahat po ng craft na meron binigay sa career is alam nyo naman po na pinipilit ko na ibalik sa inyo. Yes, we know, kulang. Dahil sabi ko nga kanina, 100% ng income or anumang blessings na meron tayo galing sa Diyos. Pero 10% lang ang naibabalik natin. Sabi nga ni Pastor, it's written on the Old Testament, pero meron na in the New Testament, it should be a cheerful giver. It can be more than 10, 20, 50, kung gaano po kalaki ang pwede niyong ibigay. That's I think, the best way, 'di ba, na magbalik sa Diyos. Kasi sabi nga, pag tugma-tugmain ko, may purpose na naman ito, Lord, kung bakit niyo po ako pinasa, 'di ba? Kasi kung maalala ko po, graduate po ako ng nursing, 'di ba? Ang layo po sa financial. And then, inayaan ako ni Lord ng makapag-aral ng business management. Kaya pala, yun nga, pinagtugma ko, may gamit naman. Dahil bago ka po makapag-take ng board exam ng real estate broker, you need again to study real estate management, Bachelor in Science in Real Estate Management, which is another 4 years. Kaya po pala ako pinag-aral ng Diyos ng business management dahil nakapasok po ako doon sa modified course nila na kapag graduate ka po ng business management, 1 year and 3 months mo na lang kukunin ang real estate management. And yun nga, true enough, God is faithful. No? Praise Him always kasi nga, He knows the desires of our heart. But we need to keep on being faithful sa Kanya kahit gaano po kahirap. Kasi alam niya yung future natin at alam niya kung para saan po yan. Yung mga ginagawa nating pagbibigay para sa Kanya. And lastly po, I want to share with you po yung story ni Jogger. Yung actually niya how to sell things kay body. Diba? Kasi Joe Gerard po, nung hindi pa siya kilala, ang dami niya ng negosyo na sinimulan. Business, employment, sales, wala pong nangyari. For many months, wala po siyang trabaho. Then, one morning, nagising siya at nakita niya po na gutom yung mga anak niya, pati yung wife niya. Then, sabi ng wife niya, Joe, lahat na yung mga anak mo at Hello? Hello? Narinig na po ulit? Hello? Okay na. Ayun. Thank you. So, dito na tayo sa last story ko. Kasi umiiyak na yung alaga ko eh. Wait lang po ah. Nagkwento tayo. Wait lang. So, yun po. Okay na po na narinig na ako. About the story of Joe Gerard. Ito na po yung muling kwento ko sa inyo. Pasensya na po at makwento ko. So, isang umaga nga po at ay sabi ng wife niya, dahil ilang buwan na siyang walang trabaho, Joe, lalabas na yung mga anak mo at mamamalimos na ng pagkain.
Kaya sa sobrang desperate ni Joe, sabi niya sa asawa niya, papasukin mo sila. Ako ang lalabas at ako ang magtatrabaho, sabi ni Joe. So, ganun na po siya ka-desperate, no? Okay. Habang sa paghahanap niya ng trabaho, nakita niya po yung isang car selling company, yung nagtitinda po ng mga sasakyan. Kaya lumapit po siya doon and asked the manager. Sabi niya, pwede ba akong pumasok magtrabaho at magbenta ng sasakyan? So sabi ng manager, kaya mo bang magbenta ng sasakyan? Kaya niya. Okay, sinubukan niya. And then that day, Joe sold one car that day. Kaya lang, ang problema, siyempre nakabenta siya, may commission po yun, di ba? After 2 weeks pa. So, paano yan? Kailangan ng kumain ng pamilya, naghihintay sa kanya, gutom na gutom na. Ang ginawa niya, kasi wala na kaming bayaran ko na lang after 2 weeks. Okay, sure, sabi ng manager niya. Diba? Mabait. Pinahiram siya. Dahil alam naman nakabenta ng car. Then, he buy food. Dami niyang biniling pagkain. At umuwi siya sa bahay nila ng madaming pagkain. At pagbuo ng pagkain sa lamesa nila, kumbaga, yung mga anak niya, they devoured the food sa sobrang gutom. Talagang, paunahan kumain. And si Joe, alam niyo po, nandun sa tabi. Nasa gilid. Sitting, then umiiyak, looking to his family. At sabi niya na, hindi na ako papayag maging mahirap. Diba? Nagtagalog si Joe. Pero American po yun. Bigla siya alam mo, pag gutom ka na, diba? Minsan, pag gutom ka na, kung ano nang sinasabi mo. Pero yun sabi niya, habang pinapanood niya yung pamilya niya na talagang halos ubusin na agad yung dinala niyang pagkain, hindi na ako papayag maging mahirap. Diba? So, yun yung naging kwento ni Joe. Alam niyo po, an ordinary car agents, ako po mga kaibigan ako mga dealer sa iba't ibang company. Yung ordinary agents, they sell 7 or 6 cars a month. But Joe Gerard sell cars a day. Kaya po siya nasa Guinness World of Record, si Joe Gerard. And sikat po yan. Hindi nyo lang siguro nabasa. Joe Gerard, search nyo na lang po ang kanyang libro. Alam niyo po yun, paano siya naging tagumpay? Binalikan kanyang nangalagay. Time na sa hirap na hirap. Yung book of Selling to Anybody inspires he was the Guinness World Record for selling the most car in 1 year. Diba? Kung paano siya nakabenta, kung ako siguro baka isa lang, ayoko pa. Hello? You're back. Okay na po. Ayun. Sorry, saan ba ako naputol? Ito. Joe Gerard. Yeah. Yun nga, sabi ko nga po, an ordinary car agent sells 7 cars a month. But Joe Gerard sells 6 cars a day. Diba? Kaya nasa Guinness World of Record po siya. Kumaga, his inspiration and motivation, that's the one who keeps him going. Diba? Ikaw, ano ba yung natin? Ano ba ang motivation at goal mo sa buhay ngayon? Kung bakit ka naghahanap buhay? Kung bakit ka nagtatrabaho? You can answer that. Alam niya, masasagot niya po yung tanong na yan. Diba? So, yun po. Nakaka-inspire yung story ni Joe Gerard. And lastly po, tandaan nyo, once na naging successful ka na, make sure that you fully understand that it is part of stewardship. Because any moment that will be taken away from you. And it's gone once you die. Diba? Pag kinuha ka na ni Lord. Make sure it is God
who will glorify because you are faithful to the stewardship He gave to you. Diba? Send ko to sa chat box natin. And another thing, sabi po ni Reverend Edmund Chan, success is the result on how we execute stewardships in our life, and the measure of stewardship is faithfulness. Diba? Yun. Ulit-ulit ko pong sinabi sa inyo yun kanina. We need to be more full sa maliit pa lang po na bagay. Kasi, paano ka po pagkakatiwalaan ng malaking blessings ni Lord kung sa maliit pa lang, sa pagtatights pa lang, sa pagtulong pa lang, is pinipigilan mo na. Alam niyo po yun. Di ba ako, yun. Bilang estudyante, nag-start po ako 20 pesos. Doon po ako nagsimula nung tinuruan ako ng Diyos na magbigay. Di ba? Sabi nga po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So ang pagbibigay po is hindi lang financially. Marami pong kaparaanan, di ba? Ang iba po sa inyo is kaya ang oras, which is ako hirap po ako doon. Ang iba sa inyo is kaya pong makinig, kaya pong maglinis, kaya pong mag-assist po kung ano po ang ministry or gawain sa church. Yun, that is one of the test of faith para sa inyo, how to serve and how to practice stewardship to God. Diba? So I hope everyone learned, but more importantly, apply it on your day. Hello? Ayun. Kagaya po ng sinabi ko, na nakasulat po sa 1 Peter 4:10, you can practice stewardship, giving in various forms. Diba? God's grace in its various forms. Hindi lang po financially. So I hope po everyone learned po, and most importantly, na-apply po ito sa daily life natin, especially sa church. Kasi God sees those heart that is willing to be part sa gawain ng church. Yun yung mas lalo kayong gagawin ng Diyos purpose and for His glory. Diba? Yun lang po, I want to share those 3 pointers sa inyo. Tandaan nyo lang po, to be a cheerful giver, not a receiver. And second, we are created to do good works. And number 3, last, walk by faith and actions. Thank you. Yeah, thank you so much, Brother JM. Sige, dadako na tayo sa last part natin. Very challenging ang ating connection ngayon, but still, thank God, we have 16. Siguro, we could just open for mga 5 persons na mag-share lang ng kanyang ng takeaway. Or yung part na you've learned something special tonight. Okay? Something special, something na very impactful sa inyo when you heard that. Anong part yun? Yan, can you just share that? Anyone? Yan, si Ivy. For me po yung sa pagiging cheerful giver. And dun po sa part na yung pagiging successful is hindi porket successful ka is hindi ka na dapat magbigay. And dapat parang mas lalo ka pa nagbibigay kasi hindi naman siya galing sa'yo, kundi galing siya kay God. Si God yung nagbigay sa'yo ng success na yun or yung income na yun. So, you need to give back
yung deserve ni God. Actually, deserve niya lahat yun eh. Hindi wala kang deserve. Wala tayong deserve eh. Ayun. Be a cheerful giver. Especially kung madaming blessings yung binibigay sa'yo si God and give back sa others para makita din ng iba para makita rin ng iba na si God is nasa iyo. Ayun po. Alright, thank you for that sharing. Maganda yung sharing na yan. Alright, sino ba? Thank you, Ivy. Sino pa po yung share ng you've learned something special tonight or impactful sa inyo habang pinapakinggan ninyo? Tawag na ako si Mark. Mark Desiderio. Good evening po, Pastor. Yung pinaka tumatak po sa akin dito yung it's not the capacity to give but it's your heart and mind that is willing to share. Lalo po nag-start ako umattend dito as student and ngayon po fresh graduate ako. So yung pera ko po nanggagaling lang talaga doon sa allowance. So nag-share, kumbaga nagtatides po ako hindi base doon sa ina-expect ko na makuha na balik po sa akin. Yun po. Ganda nun. Yeah, some of the many students kasi ang kanilang excuse is estudyante pa lang sila, hindi sila required or obliged. But even the commandments applicable to them, di ba? If you will think about cheerful giving, they can give regardless of the amount. Kwento ko lang, hindi ko malilimutan ng nagpapastor ako sa Rizal. I think merong 2 Sunday na may sobrang naabot sa akin. Ang laman niya, 5 pesos. Yeah. So may sobrang ganun. So the following Sunday meron ulit. Alam niyo, of all the envelopes, doon ako mas naiiyak sa 2 piso na yun. Kasi I believe estudyante yung nagbibigay niya. At kung estudyante yan, naintindihan niya na sa batang edad pa lang. Ayun, so hindi ko malilimutan yung envelopes na yun. So yeah, that's right. Thank you, Mark, for sharing that. Another, we still have 3, ha? So after 5, we go with closing prayer. We still have 3 to share. Okay, tawag ako. Sino lang pala tayo, no? Si ano na lang, si Miss Kate. Tawagin kasi Miss Kate. Hi, Pastor. Hello, Miss Kate. Good evening. Oo. Actually, ang ganda po ng sharing ni Sir Jeff. Yan, actually naalala ko yung kwento sa Bible, yung widow, no? Yung tama yun na it's not actually the big amount of money or bucks that you have. It's the yung intensity of giving and yung yung pinaka-sincere, no? Actually, minsan, ganun po yung nararanasan namin sa family. Basta meron lagi akong tithes na naka-ready. Kahit na alam kong yun na lang yung laman namin sa pera. As in, binibigay ko talaga kay Lord. And minsan, hindi, pag nagkukulangan, like kami ngayon, ilan yung college namin, sabay-sabay. Minsan, yung nabibitin talaga kami somehow sa mga funds. But alam mo hindi ako nag-worry, masarap pa rin yung tulog ko kasi I know that we have a generous God. And I know na minsan, tama yung joyful giver, minsan kahit walang-wala ka na, nagbibigay ka pa rin kasi alam mo, kahit mawalan ka, you have a very generous God that will replace everything. At the same time, imo-multiply niya
yung mga yung mga binibigay mo sa kapwa mo, binibigay mo sa Diyos, alam mo 'yon. At the same time, hindi naman natin kailangang i-post or ipagmalaki na ito yung ginawa mo, ito yung ganyan. At the end of the day, it's between you and God na nagkakaintindihan. Kung ano man yung generosity na inaabot mo sa tao, inaabot mo sa simbahan. And yan, believe me, talagang 100 folds. Actually, lately lang, no, few days ago. As in talagang nasaid kami, but alam mo hindi ako nag-worry, as in never ako nag-worry pagdating sa mga fans kasi alam po naman na hindi naman tayo tamad, 'di ba, Pastor? Masipag naman tayo. So talagang 'yon. It's really a matter of trusting him na whatever na may kakulangan tayo sa buhay, especially sa financial, lagi nating tandaan na may tatay tayo sa langit na alam mo, hindi pa tayo nagsasalita, alam niya na yung mga needs natin. Yan. Thank you for sharing po, Sir Jeffrey. Thank you, Ms. Kay. Yes. Ms. Kay, for the last siguro, si Yuma or si Mark, any of the couple? Hi Pastor, ako na lang kung magsasalita. Ayun po, yung na-take away po namin is, especially dahil bagong mag-asawa po kami, so, nag-a-adjust pa po kami sa mga ganyang bagay like financially. Pero, na-remind po kami talaga na yung mga pangangailangan namin is, hindi dahil sa kakayahan namin pero sa pagbibigay ng Panginoon na siya ay nagbibigay po ng provision sa amin. And it is really yung puso po na maging grateful sa Panginoon sa mga binibigay niya. Kung minsan kaunti or minsan madami, it's not our capacity but it's God's providing for us. Yun po. Yuma, for the last na, si Joy. Guys, good evening po. Ah, Ayan, ito sobrang nakarelate po talaga ako kaya nung in-invite niyo po ako, hindi po talaga ako nagdalawang isip. Tapos nung pagka-invite po talaga sa akin ni Ma'am Jean na hindi po talaga ako nagsisi. Dahil unang-una kay Sir Jason, ang dami ko na pong natutunan. And then at the same time, nung speaker po natin si Sir Jeff, ang dami ko rin pong natutunan. Siguro sa akin po, ang pinaka-tumatak sa iba, ang tumatak po talaga sa akin is yung nabe-bless ka from the others and also nagiging blessing ka din talaga sa iba. Kasi po ako ngayon talaga dumadaan ako sa kakulangan po ng financial, pero since meron akong God, meron po talagang paraan or meron po talaga siyang ibibigay sa akin para masolusyonan po yung problema ko. So ayun po sir yung sa akin po. Thank you po. Thank you, Joy. Yeah, that's right. I think hindi lang kayo, but there are so many people now na talagang financially constrained. Dala na rin ng effect ng pandemic and so many factors. But we have a big God. No? Our God is bigger and greater, sabi niya. It is such in these moments of our lives na mas mararanasan natin yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga sa totoo lang ang buhay talaga mahirap. Sabi nga ang buhay is parang bato, it's hard. So mas mahirap pag walang Diyos, di ba? So yun nga mayayaman, would you believe yung mayayaman na mga problema, pa rin, sakit pa rin sa ulo. It's not really the money that is the problem. The love of money is the root of all problems. It's how we handle money, how we manage money, how are we a good steward of that money? Because money is neutral. To where it belongs to, kung sino yung gumagamit, doon siya nagkakaroon ng personality. And for us, for Christians, we really need to
to handle it with care, diba? And to be a good steward. Dapat hindi siya yung pagmulan ng ating hope, because I remember Paul says in 1 Timothy, siguro magandang ending natin to as we end. Paganda ng share ni Brother JM, hindi ko lang kung umiyak siya, napansin niyo ba? Sa unang bahagi, because na-witness ko siya, no? As in, payat, sa Manila, sinundo, sakit, ng bangkain, no? At mga payat pa kami noon, no? At nakita ko rin yung kadakilaan ng Diyos, kung paano siya inangat ng Panginoon. Not only that, I think spiritually, ito yung sabi ni Paul sa 1 Timothy 6, sabi niya, beginning verse 6, sabi dito, but godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Or in other translation, godliness with contentment is a great gain. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. And we have food and covering, with this we shall be content. So in verse 6 to 8, Paul was talking about contentment, di ba? Na sinasabi niya ituro ni Timothy, na kung meron kang godliness at may kakontentuhan ka, yun lang, no, jackpot na yun, no? Dahil wala naman tayo nung naparito tayo at wala rin tayo matadala pagkatapos nito. Meron tayong makakain, meron tayong tahanan, kontento na dapat tayo. Verse 9, but those who want to get rich fall into temptation and snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and distractions. For the love of money is root of all sorts of evil, and some by aspiring to it have wandered away from the faith and pierced themselves with many rips. So, pagdating sa verse 9 to 10, yung warning niya dun sa, if we don't handle it with care, ang mangyayari, tayo tayo ikokontrolin ng mga bagay na yon. Eventually, pwede tayong sirain. Like those who have wandered away, sabi din ni Paul. But in verse 11, but you, man of God, flee from these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life, to which you were called. And you made a good confession in the presence of many witnesses. So, ang solution is flee from those things, pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, gentleness, and fight the good fight of faith, and take hold of the eternal life. Kaya tayo nandito ngayon. For me, there's no better avenue to talk about these things, but in a biblical perspective. Of course, marami tayong pwedeng madinig nito outside, but always, no, for me, what the Bible tells is really of the matter. So sa akin, this is what we're doing, di ba? Sabi, pursue righteousness, godliness, sabi doon, yung fight the good fight of faith, they call it eternal life. So ngayon, we know, when God blesses us, it's not only for us, but it's a good. We are only stewards. We're only managers, and we're not the owners. It's up to us. It's up to you on how you're going to manage it well in a way na pleasing sa Panginoon. And I hope you would handle it biblically, and rather than bring it more pain, I hope it will bring joy, diba, and blessings. At sabi nga, maging channel of blessings tayo to others. Yun lang, siguro we can just pray here. I'll be praying for you. Salamat sa mga sharing ninyo. And salamat, Brother JM, sa very inspiring and a reminder, no, for all of us. No? So let's pray. Lord, we thank you for tonight. Thank you for reminding us, Lord,
that godliness with contentment is a great gain. And you brought us nothing to the earth, and we will bring nothing out of this earth. So with food and covering, Lord, we shall be content. Many have wandered away from faith because of pursuing to be rich. But Lord, you are reminding us to take hold of eternal life, to put our hope not on earthly things, but on things that are above, Lord, oh God. And so when you bless us, Lord, continue to remind us it is you who is the source of the blessings. And the blessings are just stewards, or we have been entrusted, Lord, oh God, and we're not the owners. But remind us, Lord, help us to be a good steward of it, Lord, oh God. Lord, I pray for everyone, especially those who are experiencing financial constraint right now. Lord, continue to provide for their needs and prove to them, Lord, that you are alive, that you answered prayers, that you are faithful, you are good, you are sovereign. And continue, Lord, to teach them to be faithful in small things so that you can trust them with more bigger things. Lord, we thank you for Brother JM, for using him, your testimony for his life, your goodness for his life. And thank you, Lord, oh God, for using him, Lord, oh God, to inspire all of us. We pray, Lord, for him that you may continually use him, Lord, as a testament of your unfailing love, Lord, oh God. Despite of everything, Lord, oh God, kayo pa rin, Panginoon, ang mga itaas sa kanyang buhay at patuloy pa rin kayo, Panginoon, ang may advance niya sa kanyang pong tagumpay. Ganon din, Lord, sa amin susunod po na pagsasama-sama, continue to build this young adult ministry, Lord. Sa mga susunod pa namin mga topics, Lord, na mga-apply po namin. At salamat po sa protection sa amin sa Baguio, Lord. We also pray, Lord, for those who are affected by this storm, na continue to preserve their lives, Lord, oh God. And also, Lord, take care of them, Lord, especially doon sa mga wala po, Panginoon, right now. Thank you. We remember them, Lord, in our prayers. And thank you, Lord, for tonight. And we bring back all the glory to your name. In Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Picture lang po tayo before we sleep. Okay, bilang tayo. Okay. Si na tayo, si. Okay, si daw tayo, si. Okay, 1, 2, and 3. Okay. God bless. Thank you, Brother JM. Good night. Thank you, Stay everyone. good. God bless. Thank you, Joy, See Mark. you again next month. We see you.